Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon, ikalimang NPA patay sa Northern Samar, matataas na uri ng armas na bawi ng Army. Nasabat na 1.5 billion pesos na droga mula sa barge sa Bataan na turnover na ng Coast Guard sa PIDEA. 9 na Pinoy seafarers na na-stranded sa Yemen, ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Kapitan ng barkong tumulong sa pagsagip ng 9 na tripulanteng Pinoy sa lumubog na MSC Elsa 3 sa India, pinapurihan ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan ng Philippine Army ang ikalimang nasawing miyembro ng New People's Army o NPA sa nagpapatuloy na hot pursuit operation sa barangay Nagoocan, Katubig, Northern Samar noong June 4, 2025. Matatandaang sa nasabing sagupaan, patay ang 4 na miyembro ng NPA mula sa Regional Guerrilla Unit at Sub-Regional Committee Arctic habang 2 ang sumuko. Ayon sa 8th Infantry Division o 8ID, nakarecover din ang mga tropa ng 3 high-powered firearms, isang Ultimax Squad Automatic Weapon, M16 rifle at Uzi submachine gun. Iniimbestigahan kung ang mga ito ay dating pag-aari ng gobyerno. Nasa ligtas na kalagayan na rin ang isang sundalong nasugatan sa engkwentro at patuloy na ginagamot. Ipinahayag ni Major General Adonis Ariel Orio, commander ng 8th ID, ang kahalagahan ng pagbawi ng mga armas upang pigilan ang karahasan at panatilihin ang kapayapaan sa mga komunidad. Itinurn over ng Philippine Coast Guard o PCG Station Bataan sa PIDEA National Headquarters ang 10 sako ng hinihinalang iligal na droga noong June 3 matapos itong madiskubre sa isang barge na sumadsad malapit sa barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Matatanda ang sinabi ng PIDEA na mahigit 222 kilos ng hinihinalang shabu na katumbas ng tinatayang 1.5 billion pesos na halaga ang sinabing nakita ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales noong 1 linggo at nakipag-ugnayan ang mga mangingisda sa Coast Guard Bataan pagkatapos ng kanilang pangingisda. Ang vacuum-sealed plastic packs na pinaniniwala ang naglalaman ng iligal na droga ay isinailalim sa verification, field testing at dokumentasyon ng PIDEA at PCG personnel bago ang formal na turnover sa Quezon City. Nagbigay ang PCG ng logistical at security support mula regional office sa Pampanga hanggang sa main office ng PIDEA bilang bahagi ng mas pinaigting na interagency cooperation upang maprotektahan ang mga baybaying komunidad mula sa banta ng illegal drug trafficking. 2 magkahiwalay na kwento ng tapang at tagumpay ang ipinagdiwa ngayong linggo sa pagbabalik ng 9 na Pilipinong seafarers mula Yemen at pagkilala sa kabayanihan ng isang Ilonggong kapitan sa India. Matagumpay na na-repatriate noong June 3 ang 9 na seafarers na na-stranded sa Ras Isa Port, Yemen dahil sa lumalalang kaguluhan sa bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang kanilang ligtas na pagbabalik ay resulta ng koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Oman at Riyadh at ng kanilang recruitment agency. Agad silang binigyan ng tulong pinansyal, medical check-up at psychosocial counseling. Samantala, binigyang parangal si Captain Roybel Tabobo, kapitan ng MV Hanyi, na nanguna sa pagsagip ng 9 na Pinoy mula sa lumubog na barkong MSC Elsa 3 sa baybayin ng Kerala, India noong May 25. We salute Captain Tabobo's heroism, ani DMW Secretary Hans Leo Cacda. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.